Ngayong araw mga kainay ay magdidikit ako ng wallpaper dito sa cabinet na ginawa namin kahapon. Dahil luma na nga yung mga ginamit na plywood dito sa cabinet ay naisipan ko na lang na dikitan ng wallpaper para magandang tignan. Kaya ayan, sinimulan ko na ang pagdidikit. Meron pa naman akong wallpaper dito sa bahay na sobra sa pagdidikit doon sa pintuan namin kaya ididikit ko na lang dito. Gusto ko sana mga kainay na yung kulay puti na wallpaper ang idikit ko dito. Kaso nga lang ay wala pang budget para bumili ng bagong wallpaper. Kaya naisipan kung itong sobra ko na lang na wallpaper sa pagdidikit sa pintuan namin ang idikit ko dito sa cabinet. Maganda nga rin naman siyang tignan mga kainay dahil babagay nga siya doon sa pintuan namin. Dahil dito ko nga ilalagay ang cabinet sa tabi ng pintuan. Kung mapapansin nyo nga mga kainay ay lumang-luma na yung mga plywood at tuklap na nga din yung iba. Pero gagawan natin yan ng paraan para mas maging maayos. Tignan nyo naman mga kainay itong si Martel hanggang dito sa pagdidikit ko ng wallpaper dito sa cabinet ay talaga naman hindi ako iniwan. Inuna ko na ang dikitan doon sa magkabilang gilid at dito sa may ibabaw ng cabinet. Dahil parang mas madali ditong magdikit ng wallpaper. Kaya inuna ko na lamang yung mga madaling dikitan. Para hindi agad maubos yung pasensya natin sa pagdidikit ay unahin natin yung mga mas madaling dikitan. Char. Dahil alam naman natin mga kainay na hindi madaling magdikit ng wallpaper. At habang nagdidikit nga ako mga kainay, usapang nanay muna tayo. Alam niyo ba mga kainay na kapag kaabala ako sa mga gawaing bahay, lalo na nga sa loob ng tahanan natin, ay mas gusto ko nakasama ko yung anak ko. Mas kampante kasi ako na nandito siya sa loob ng bahay kaysa sa labas na naglalaro. Lalo na nga kung wala si lola niya o si papa niya na magbabantay sa kanya habang abala ako sa mga gawaing bahay. Kaya kahit may stress ako sa kakasuway sa anak kong makulit ay ayos lamang sa akin. Katulad na lamang ngayon mga kainay habang nagdidikit ako ng wallpaper ay nakikisali nga rin siya sa pagdidikit. Syempre natapos pa rin ang inay ninyo sa pagdidikit kahit may batang makulit na nangungulit. Tapos na nga ako mga kainay sa pagdidikit at ayan na nga yung itsura ngayon ng cabinet ng inay ninyo. Sulit na sulit talaga yung nilaan kong oras at pagsisikap ko dito sa pagdidikit ng wallpaper dito sa cabinet na to. Ito nga yung pinakadesenyo ng wallpaper mga kainay. Dito ko nga nilagay mga kainay yung cabinet sa may tabi ng pintuan namin at tignan nyo naman napakagandang tignan. Hindi nga ganun ka-perfecto yung pagkagawa mga kainay pero maganda pa rin. Sinulit ko na nga mga kainay yung pag-aayos dito sa bandang ito at maglalagay nga ako ng kortina. Tuwang-tuwa nga ako sa resulta ng cabinet mga kainay kaya teternohan ko nitong kortina kong napakamakulay. Naisip ko nga na parang babagay itong mga kulay ng kortina doon sa cabinet ko kaya ayan walang pagdadalawang isip at kinabit ko na nga itong kortina. Unti-unti ko na ang naayos itong munti naming tahanan at natutuwa talaga ako mga kainay sa resulta ng mga ginagawa kong pag-aayos. Ngayon ko lang napagtanto mga kainay na hindi pala importante kung maliit man o malaki ang bahay. Kahit pa hindi kagandahan ang bahay natin, para sa akin ang mahalaga ay ang tahanan na mayroong masayang pamilya. At maging masaya sa mga bagay na meron tayo. Ayun at natapos na nga ang inay ninyo sa pag-ayos dito sa aming munting tahanan. At yun lamang for today's video. Salamat sa panonood. God bless.